Magandang umaga sa South Cotabato. Kayo ay nanunood ng On Point News number 1 kung saan ang bawat balita ay para sa bayan. Sa ating top story ngayong araw, ang mainit na resulta ng halalan. Isang makasaysayang tagumpay na ganap matapos ideklara si Arthur D. Jesus bilang bagong halal na gobernador ng South Cotabato. Kasalukuyang nasa Coronadal City ang ating reporter na si Connie upang alamin ang reaksyon ng mamamayan. Connie? Narito po tayo live sa Coronadal City kung saan narito ang ilan sa mga taga-suporta ng ating bagong gobernador ng South Cotabato. Kasama ko po ngayon ang ilan sa taga-suporta ng ating bagong gobernador na si Gobernador De Jesus. Ma'am, ano po masasabi niyo sa pagpapanalo ng ating bagong gobernador? Sana nga maging maayos at maunlad ang ating probinsya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Inaasahan namin ang mga positibong pangyayari, lalo na sa ekonomiya at sa mga oportunidad para sa mga kabataan. Sana po mabigyan ng sapat na pondo ang edukasyon, lalo na para sa katulad namin mag-aaral, kailangan namin ng mas maraming suporta para sa aming magandang pinag-aaral. Maraming salamat po. Ano po ang inyong kapatid? Isa na rin po ay natulungan sa problema namin sa mga kultura, lalo-lalo na po sa mga sirang kasada at tulad sa aming lugar. Matagal na po namin itong hinihingi. Maraming salamat sa inyong sarobin. Back to studio. Maraming salamat, Connie. At sa muli, ako po si Boy Bailon at ito ang Global News number 1, ang inyong sandigan sa makabuluhang balita. Kami ay magbabalik pagkatapos ng maikling advertisement. May magpapatibok sa puso mo. Cute! Maghahabol sa'yo. Buti pa sa Jolly Savers, walang hula-hula. Alam mong bestseller sa sarap at sulit. Jolly Savers starts at 40 pesos. Sa mga balitang pangkalusugan sa ibang bansa, isang mahalagang hakbang ang isinagawa para labanan ng malnutrisyon sa mga kabataan sa Afrika. Mula sa Afrika, isang positibong hakbang ang iniunsad upang masolusyonan ang malnutrisyon. Narito ang ulat. Eliza Tauna. Nagsanib puwersa ang WHO at United Nations para sa isang bagong programa sa bansang matinding apektado ng gutom tulad ng Somalia, Ethiopia at Sudan. Layunin nitong mapababa ang bilang ng mga batang kulang sa nutrisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain, bitamina at serbisyong medikal. Ayon sa WHO, tinatayang mahigit sa 45 milyong bata sa buong mundo ang undernourished at karamihan sa kanila ay nasa mahihirap na rehiyon ng Africa at Asia. Sa tulong ng bagong programa, inaasahang tataas ang survival rate at kalusugan ng mga bata sa mga susunod na taon. Ngayon, narito tayo sa Africa upang alamin sa isang magiting na nurse kung ano ba ang resulta ng kanilang programa. So ma'am, paano ninyo nakikita ang magiging epekto ng programang ito sa kalusugan ng mga bata sa inyong komunidad sa mga susunod na taon? Malaki po ang tulong ng libreng pagkain sa mga bata. Unti-unti namin nakikita ang pagbabago. Mas malakas at mas masigla na sila ngayon kumpara noon. Kapag tuloy-tuloy ang suporta na nilalawalang ako, mas mababawasan ng mga bata na nagkakasakit dahil sa gutom. So maraming salamat ma'am. So back to you, Boy Bailon. Samantala, sa United Kingdom, may bagong reforma sa patakaran sa imigrasyon na maaapektuhan ang mga international na estudyante. Para sa detalye, narito si Althea na nasa isang universidad sa United Kingdom. Althea? Ipinahayag ng gobyerno ng UK nitong Mayo na babawasan mula sa 2 taon patungong 18 buwan ang panahon na maaaring manatili sa bansa ang mga international na estudyante matapos silang magtapos. Bahagi ito ng mga hakbang upang mapababa
ang net migration sa bansa. Maraming Pilipino, estudyante, ang mga nangangambang maapektuhan nito ang kanilang mga plano para sa hinaharap. So ngayon, kukunan natin ang opinyon ng isang estudyante mula sa UP. So ano ang mga hakbang na plano mong gawin ngayon na may pagbabago sa immigration policy ng UP? So ngayon, nagpaplano ako na maghanap agad ng trabaho bago ako makatapos sa aking kurso. Kasi alam ko mahirap mag-adjust sa programa nila pero or rules nila dito sa United States. Pero kailangan ko gawin para na din sa aking pangarap. Thank you. Kalusugan at kapakanan. Magandang araw po, ako po si George Virginia, at ito ang kalusugan at kapakanan. Tampok ngayon ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Bulacan ayon sa Provincial Health Office mula noong January 1 hanggang March 1, 2025. Naitala ang 4,114 kaso ng dengue. At 6 na ang nasawi, pinaka-apektado ang San Jose del Monte, Santa Maria, Marilao at Mayco-Ayan. 22% ang kaso ay mula sa batang edad na 10 hanggang 14. Ayon kay Dr. Maria Santos, Provincial Health Officer, mas aktibo raw sa labas ang mga bata, kaya mas mataas ang exposure sa lamok. Kasama sa tugon ng pamalaan ng paglinis ng kapaligiran, fogging at information drives. Panawagan ng DOH, maglinis ng bakuran, gumamit ng mosquito repellent at agad kumonsulta sa doktor sa unang sintomas. Maging alerto at makiisa sa paglaban sa dengue. Ako po si George Virginia, mag-ingat at mananatiling malusog. Dito po tayo ngayon mula sa Bulacan upang interviewin ang isa sa mga doktor ukol sa kaso ng dengue. Magandang araw po, Dr. Maria Santos. Kumpirmado po ba ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Bulacan? Kumpirmado po. Mula 1 Enero hanggang Marso ay maraming naitalang kaso ng dengue kalapit dito sa lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat. Bakit po mataas ang kaso ng mga batang edad 10 to 14 years old? Maraming dahilan kung bakit ang mga edad na ito ay kadalasang nagkakaroon ng dengue kasi mas aktibo sila sa labas at hindi na tutuganan ng vaccine or mosquito repellent at yun, hindi na tutuganan ng parental guidance. At ano po ang ginagawa ng inyong opisina? Nagpapatupad po kami ng malawakang paglilinis, fogging at informative drive tungkol po sa mga sakuna ng dengue at para maiwasan po. Ano po ang inyong paalala sa publiko? Makiisa sa mga programa ng DOH at maglinis din po tayo ng mga bakuran natin na pinagmumugaran ng lamok at maging mag-ingat sa kaso na ito. At kung may mga sakuna ay mga sintomas at agad po tayo magpa-check up na po. At yun lamang po, maraming salamat, Dr. Santos. Maraming salamat. Kami ay magbabalik pagkatapos ng maikling advertisement. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Inakom, sabi mo kami mahal nyo. Ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa. Alaga't malusog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay. Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Opo, Nay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito, oh. Ah, dato puti. Akin yan, Dato Puti!
Galing mo sumapat, man. Nay! Champion ako! Bumili ka ng sukat, champion ka na! Yung mukhasim! Ang gato puti po. May asim pa si Mami. Gato puti, ito ang champion! Magandang araw, Coronadal. Narito ang inyong mabilisang ulat ng panahon ngayong Mayo 15, 2025. Inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na buong araw at may tiyansa ng pandaliang ulan sa hapon o gabi. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Maaring makaranas ng mainit at maalinsahang panahon sa umaga. Mag-ingat sa biglang buhos ng ulan at huwag kalimutang uminom ng maraming tubig at magdala ng payong kapag lumabas. Iyan ang ating weather update, manatiling ligtas at maging handa. Magandang araw mga ka-sports. I'm your courtside reporter. Welcome to our coverage of Intersection Volleyball Tournament. Sa ngayon, masasaksihan natin ang nakakapanabik na laban sa pagitan ng BSB 2A at BSN 2A. Halina't panoorin natin ang laban.